palaban at walang inaatrasan. Yan ang 41-year-old running warrior na si Eileen Cabading. Pero sa layo ng kanyang tinatahak, minsan na rin siyang natapa. Halos perpekto ang buhay noon ni Eileen nang magtrabaho siya bilang manager sa malalaking banking firms. Nagagawa rin niya ang kanyang mga hilig gaya ng pagbibake at pagtakbo. Pero nagbago ang lahat nang ma-diagnose siya ng stage 3 skin cancer. Nag-start siya sometime 2020. Definitely lockdown na nun. Napansin ko dito sa may chin ko sa baba, sabi ko, ay may bago kong lunal. Kasi ano lang siya, small dot. So isipin mo, okay, lunal sa mukha. And then eventually, parang umuumbok siya. Pinabiopsy siya, nakita naman clean margin, meaning nakuha lahat ng cancer cells. Tapos na-detect siya as stage 1 skin cancer, specifically yung melanoma. Feeling ko second life ko yon. Tapos the only parang post-treatment was dapat magpa-check up uli ako every 6 months to monitor kung may tumutubo ba uli. Napansin ko sometime January 2021. Sabi ko, bakit ganon? Meron na namang pimple. May pimple ako dun sa kung saan ako nagkaroon ng cancer. And it turned out na positive na ako for cancer uli. Hindi raw naging madali para kay Eileen na tanggapin ang kanyang kondisyon, lalo't mahalaga raw sa kanya ang panlabas na anyo. Kusa na lang bumuhos yung luha ko. Kasi parang, oh my God, ganito pala yung extent ng itsura ko. Paano ko harap sa tao? Diba? And definitely, magnet ako ng mga titig nila. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinilit ni Eileen na bumangon at tumayo sa sariling mga paa. Nakakita siya ng oportunidad para sa recovery run. I have a very good support coming from loved ones, family, friends, na they don't really ask, "Hoy, ano nangyari? Ano nang itsura mo? Ganyan, bakit ganyan?" They never ask that. They would always ask me, "Oh, kamusta ka?" Unti-unti rin daw bumalik ang gana ni Eileen sa mga minsan niyang nakahiligang gawain. I started running alone, more on just to distress. So once a week lang after shift, pag last day ng trabaho, tatakbo lang ako para lang yung physical wellness ko para bumalik yung endurance ko. Sa akin very therapeutic yung running kasi bukod sa pinapawisan ka, it allows you to have that introspection. Napabilang na rin si Eileen sa grupong Run with Path, kung saan hinihikayat daw silang tumakbo ayon sa gusto nilang bagal o bilis. Sobrang nakaka-inspire talaga yung story ni Ai, lalo na sa amin, sa mga kababaihan. Despite of her challenges in life, she chose to be fit and healthy. Hindi raw titigil si Eileen hanggat hindi naaabot ang kanyang pangarap para sa sarili. Ang ultimate dream ko talaga is kahit once makatapos ako ng isang full marathon. No? I think it's every runner's dream na makapag-full marathon locally, and if papalarin ako and financially I'll be well off, I want to run internationally. Hanggat kaya kong tumakbo, hanggang sa pagtanda ko, I see myself doing that. Para kay Eileen, ang buhay ay parang isang marathon. Maraming hindi inaasahang hamon sa daan, pero pasasaan pat, maaabot din ang finish line. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.